nakaraang taon, bahagya raw dumami ang bilang ng mga Pilipinong entertainer na nakapagtrabaho sa Japan. Gayunman, nananatili raw mahigpit ang screening sa pagpapapasok doon ng mga Pilipinong entertainer. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, likas nga raw ang talento ng mga Pilipino sa pagsayaw o maging sa musika, pero hindi biro gawing kabuhayan ang pagiging mananayaw o musikero, lalo na kung makikipagsapalaran sa ibang bansa katulad ng Japan na matagal na naghigpit sa kanilang mga panuntunan sa pagtanggap ng mga entertainer. Halos araw-araw kung humataw sa pagsasayaw ang grupong G2 Mix. Todo kayod sa pag-iensayo dahil sa darating na Marso, lilipad na sila papuntang Japan. Makikipagsapalaran bilang mga professional entertainer sa isang club. Nag-apply kami, mga 6 months siguro. Mahigit din 6 months. Tagal. Kasi dapat December, tapos na-move lang ng move. Siyempre, practical na rin po ngayong panahon na to. Mahirap din yung dito, yung mahirap pumahat ng trabaho. Tapos, may talent din naman po kami sa pagsayaw, edi yun na lang gamitin namin. Kung tutuusin, maswerte sila Giselle at Wendy dahil natanggap sila kaagad. Mahirap na kasi makapasok ngayon bilang mananayaw o musikero sa Japan. Kailangan may kaukulang karanasan, dokumento at talento. Noong 2005, naging istrikto ang Japan sa mga panuntunan para sa mga entertainer. Hindi na kinikilala ang lumang mga papeles kaya nahihirapang makabalik ang ilan nating mga kababayan. Kami, nawalan kami ng trabaho almost 3 years, ganun. Hindi katulad before na napakaluwag. Noong 2004, tinatayang mahigit 40,000 na mga performer ang naipadala ng Pilipinas sa Japan. Pero bumaba ang bilang na ito noong 2006, naging mahigit 4,000 na lamang. At ngayong taon, tinatansyang mahigit 1,500 na mga performer na lamang ang nakakarating sa Land of the Rising Sun. Naghigpit ang Japan dahil hindi lahat ng nakakarating doon may talento sa pagsayaw at pagkanta at may mga alegasyon din ng human trafficking. Ayon sa Philippine Consulate sa Tokyo, noong 2012, nadagdagan ng 500 ang karaniwang 1,500 na bilang ng bagong Filipino entertainers na nakapasok sa Japan. Pero hindi pa naman daw masasabing muling tumataas ang demand para sa mga Filipino entertainer doon. Nananatili raw kasing mahigpit ang immigration rules para labanan ang prostitusyon. Gayunman, ayon sa POEA, kabilang pa rin ang Japan sa top destinations ng mahigit 350,000 na mga bagong OFW kada taon. Karamihan sa kanila, mga skilled technical worker. 2/3 ng mga new hire deployments napupunta sa Middle East, and then the remaining 1/3 sa Southeast Asia. So yung training program na yan involves construction, mga welders, ganyan, and then some are in the agricultural field. Paalala rin ng pamahalaan sa mga nais maghanap buhay sa ibang bansa, maging mapanuri sa pipiliing recruitment agency para hindi malinlang. And then of course, to deal with only licensed agencies at ang mga registered foreign employers ayon sa talaan ng POEA. Mag-ingat lang po, maging matalino at huwag magpaloko. I-search nila yung license number ng agency, kung talagang legal, tapos kung gaano na to katagal, at saka kung anong klaseng processing nila. Nabanggit niyo dati, di ba ba? Maraming salamat, Bam Alegre.